Sa nalalapit na halalan, nagsagawa ng makabuluhan at pinagsama-samang pagtitipon ang mga Filipino communities sa Japan bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga kandidatong senador ng PDP laban. Si Guy Saito magbabalita. Sa uling pagkakataon bago ang halalan sa Mayo 12, muling nagtipon ang Filipino communities dito sa Japan para ipakita ang kanilang patuloy na pagsuporta at dalangin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga tumatakbong senador na bahagi ng PDP laban. Sa aming bansang Pilipinas, isang makasaysayang prayer rally for FPRRD at meeting the advance ng PDP laban ang isinagawa sa Matsudo Civic Theater sa Japan bilang huling pagtitipon ng mga overseas Filipino supporters bago ang eleksyon. Pinangunahan ito ng grupong Republic Defenders for Peace and Unity na sinuportahan naman ng Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement, Maisog Japan, Solid DDS supporters at iba pang Filipino communities sa Japan. Lubos ang naging tagumpay na kaganapan na nagtipon ng mga Pilipinong nananabik sa pagbabalik ng lideratong anilay tunay na naglingkod sa bayan. Bukod sa taimtim na panalangin, isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang pagbabalik tanaw sa mga ginawang serbisyo at advokasya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati na rin ang paglalantad ng hinustisyang sinapit ito sa ilalim ng kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. Sa nalalapit na eleksyon, patuloy ang kampanya ng mga Pilipino sa Japan para sa 10 kandidato ng PDP laban. Ayon sa kanila, tanging sa mga in-endorse ni Tatay Digong nakasalalay ang kanilang pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya at sa muling pagbangon ng Pilipinas. Sa panahon na ito, kailangan natin mag-vote straight sa PDP laban, straight para sa pagbabago at sa pagbangon ng pag-asa ng ating bansa dahil lalo na sa panahon na ito na dumarami po ang mga korupsyon, krimen. Kaya si Tatay Digong lang po at mga PDP laban ang may malasakit pagmamahal sa bansa natin. Kaya maging wise po tayo sa pagboto natin. Ito po ang ating paraan upang tayo makabawi sa kanilang. Kailangan ng bansang Pilipinas ang pagbabago. Nasa kanila ang pagbabago. Straight PDP, senatorial, kailangan natin sa bansang Pilipinas ngayon. Supportive po kami lahat dito sa Tokyo, Japan. Hanggang sa dulo, laban. Duterte, Kibuloy, PDP, senatorial, hanggang sa dulo lalaban po kami. Samantala, malaki rin ang paniniwala ng mga Pilipino sa Japan sa kakayahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy sakaling maluklok ito sa Senado. Hindi ako member ng KOJC, pero nakikita ko sa kanya, alam niyo yung pagiging maayos na mga tao niya, pagiging maayos. Talagang yung rules niya, maganda. Yung sinasabi nila na kung ano man yung sa likod niya, makikita nyo naman kung anong ginagawa ngayon ng pamahalaan ng pag-atake sa kanya. Siguro kayo na rin nakikita nakakakita kung anong totoo at fake news. Huwag kayo magbulag-bulagan. Diba? Nagbubulag-bulagan kayo, nababayaran kayo. Sino ba magiging kawawa? Kabataan. Diba? Kabataan. Hindi nyo ba nakikita ang mahihirap? Kayong mayaman na pa kayo, nagpapakayaman pa. Bakit hindi nyo ipamahagi ang pera ninyo? Kayong nasa pamahalaan na korupsyon, maawa naman kayo. Ito ang nararapat. Pastor Kibuloy ang iboto. Nagbigay rin ng kanyang talumpati ang second nominee ng Ipanaw Party List at former Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office na si Dr. Lorraine Padoy. Pero kilala ko nga si PRRD, katulad siya ni Pastor Kibuloy. Itong dalawang magkaibigan, best friends, halige ng ating bansa, isinakripisyo, buong buhay nila, resibo sa pagmamahal sa Pilipinas. Ito ngayon, sa huling hantungan, sa huling kabanata ng buhay nila, ito ang regalong ibinibigay nila sa atin. Pinapakita nila ng maliwanag ang bulok ng gobyerno. Pinapakita nila kung sino ang mga totoong kalaban natin. CPP, NPA, NDF na ngayon ay kaalyado ni Bongbong Marcos na isang korap na opisyal. Matatandaan na mula noong Disyembre ng nakaraang taon na isunod-sunod ang pagtitipon ng mga Filipino community dito sa Japan bilang pakikiisa sa pagsuporta sa dating Pangulong Duterte at sa senatorial candidates na kanyang iniendorso sa ilalim ng PDP laban. Ang pagtitipon na ito ay ginanap 9 na araw bago ang halalan sa Mayo 12. Mula rito sa Matsudo, Chiba, Japan, ako si Guy Saito, ang inyong Global Citizen Correspondent. Nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. SMNI News.